1 Enoch, chapters 6 and 7, the fall of the angels. And it came to pass, when the children of men had multiplied, that in those days were born unto them beautiful and comely daughters. And the angels, the children of the heavens, saw and lusted after them, and said to one another, Come, let us choose us wives from among the children of men, and beget us children. And Semyaza, who was their leader, said unto them, I feel ye will not indeed agree to do this deed, and I alone shall have to pay the penalty of a great sin. And they all answered him and said, Let us all swear an oath, and all bind ourselves by mutual imprecations not to abandon this plan but to do this thing. Then swore them all together and bound themselves by mutual imprecations upon it. And they were in all 200 who descended in the days of Jared on the summit of Mount Hermon, and they called it Mount Hermon because they had sworn and bound themselves by mutual imprecations upon it. And these are the names of their leaders: Semyaza their leader, Arakiba, Ramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Danel, Ezekiel, Barakiel, Asael, Armaros, Batarel, Ananel, Zakiel, Samsapil, Satarel, Turel, Yomyael, Sariel. These are their chiefs of tens. And all the others together with them took unto themselves wives, and each chose for himself one, and they began to go in unto them and to defile themselves with them. And they taught them charms and enchantments, and the cutting of roots, and made them acquainted with plants. And they became pregnant, and they bare great giants, whose height was 3,000 ells, who consumed all the acquisitions of men. And when men could no longer sustain them, the giants turned against them and devoured mankind. And they began to sin against birds and beasts and reptiles and fish, and to devour one another's flesh and drink the blood. Then the earth laid accusations against the lawless ones. Unang Enoch, Kabanata 6 at 7, ang pagbagsak ng mga anghel. At noon ay nangyari na ang mga anak ng tao ay dumami na sa mga panahong iyon, at ipinanganak sa kanila ang magaganda at kaakit-akit na anak na babae. At ang mga anghel, ang mga anak ng langit, ay nakita at naakit sa kanila, at sinabi sa isa't isa, Halika't pumili tayo ng mga asawa mula sa mga anak ng tao at magkaroon tayo ng mga anak. At sinabi ni Semyaza na siyang kanilang pinuno sa kanila, Natatakot ako na hindi kayong sumang-ayon na gawin ang gawaing ito, at ako lamang ang kailangang magbayad ng parusa ng isang malaking kasalanan. At silang lahat ay sumagot sa kanya at nagsabi, Magsumpa tayo ng isang sumpa, at tayong lahat ay magsanib sa sumpang ito, at huwag nating iwanan ang planong ito, kundi gawin ang bagay na ito. At muli silang nangako ng sabay-sabay at kapwa nanumpa tungkol dito. At silang lahat ay nasa 200 na bumaba sa mga araw ni Jared sa tuktok ng bundok Hermon, at tinawag nila itong bundok Hermon dahil dito sila nanumpa at nag-ugnay ng kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagkakasumpa ukol dito. At narito ang mga pangalan ng kanilang mga pinuno: Semyaza ang kanilang pinuno, Arakiba, Ramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Danel, Ezekiel, Barakiel, Asael, Armaros, Batarel, Ananel, Zakiel, Samsapil, Satarel, Turel, Yomyael, Sariel. Ito ang kanilang mga pinuno ng 10. At lahat sila ay kumuha ng mga asawang babae, at bawat isa ay pumili para sa kanyang sarili ng isa.
At sila ay nagsimulang makipagtalik sa kanila at dumihan ang kanilang sarili sa kanila at itinuro nila sa kanila ang mga mahika at salitang engkanto at ang paggupit ng mga ugat at ipinakilala sila sa mga halaman. At sila'y nagbuntis at sila'y nanganak ng malalaking higante na ang taas ay 3,000 siko na kumain ng lahat ng yaman ng tao at nang hindi na makayanan ng mga tao ang mga ito, ang mga higante ay tumalikod sa kanila at nilamon nila ang sangkatauhan. At nagsimula silang magkasala laban sa mga ibon at mga hayop at mga reptilya at mga isda at lumamon ng laman ng isa't isa at uminom ng dugo. Nang maglaon, ang lupa ay naglatag ng mga pagsasakdal laban sa mga walang batas. So, there you go mga katropa. Yun po ang nilalaman ng chapters 6 and 7 sa first book of Enoch. Okay, and this is about the fall of the angels. On chapter 6, tinikap doon ang tungkol sa yung sinaunang panahon kung saan itong mga angels ay bumaba sa lupa. At nung makita nila yung mga naggagandahang babae, mga anak ng mga tao, nabighani sila at gusto nilang magkaroon ng anak sa mga tao, which is against the law. Kasi hindi naman sila tao, kundi sila ay mga anghel. At ang mga anghel ay, ano ba dito ang tawag? Ang mga anghel ay eternal. Hindi sila namamatay. And hindi katulad ng tao, ang tao ay namamatay. Dahil nga, ano tayo imperfect tayo compared sa kanila. And so, nung makipagtalik sila sa mga babae natin, ay na-defiled sila, nadumihan sila. At nung mangyari yun, yun ang dahilan kung bakit sila ay kinastigo o pinarusahan. At mabigat na mabigat ang parusa sa kanila. Kasi isa pa sa mga naging kasalanan nila ay ang panunumpa. Nanumpa sila sa isa't isa na lahat sila na mga fallen angels ay gagawa ng kasamaan na alam nila na masama yung gagawin nila. Pero ginawa pa rin nila. Yun ang kasalanan nila. At hindi lang yun, nagbuklod-buklod pa sila. Ibig sabihin, nagsama-sama pa sila at nag-agree pa sila between each other na gagawin nila yung kasalanan na yun. So, napakabigat na kasalanan. At dahil nga doon sa kasalanan na yun, ay na-defiled ang sangkatauhan. At hindi lang sangkatauhan, pati sila yung mga angels. Kaya nung huli ay sila ay naparusahan. At dahil sa ginawa nila na na-defiled, narumihan ang buong mundo na haluan ng kasamaan nila, ng kasamaan ng mga anghel, ay sa galit ng Panginoon ay naisip niya na tapusin na ang mundo sa pamamagitan ng isang baha. At ang gagawin niya sana ng Panginoon ay aalisin na niyang lahat, papatayin na niyang lahat, mawawala ng lahat. At siguro iniisip niya gagawa na lang siya ng bago. Pero nakita niya tong si Noah na righteous, isang
ano ba ang tawag sa Tagalog? Pinakamaganda. Makatama? Makatuwiran. Yun. Makatuwiran si Noah at ang kanyang 3 anak at ang kanilang mga asawa. Kaya naisip ng Panginoon na isalba sila o sagipin sila kasama ang mga inosente mga hayop na naandito sa lupa. At yun po ang pinakadahilan noon kung bakit nagkaroon ng dilubyo. On chapter 6, minention din doon na merong 200 fallen angels na nagkasala. At ipinangalan dito yung 10, pinangalanan nila yung 18 chiefs of tens. Ibig sabihin, 18 sila na mga leaders, tigsa 10. So, 180 angels ang hawak nila. 18 sila. So, 180 plus 18, 198. Diba? So, yung 198, nasaan doon yung 2? Okay, meron pang nawawalang 2. So, ang 2 yun ay si Semyasa, yung leader nila, at ang isang nawawala na hindi kasama dito, na fallen angel din, ay ang pangalan ay Gadriel. Si Gadriel, magandang topic din yung tungkol kay Gadriel. Sino ba si Gadriel? Bakit siya kasama dito sa mga fallen angels na to? Hindi naman siya nakipagtalik sa mga tao, sa mga kababaihan. So we will have that chance to talk about this angel, and we'll find out who he really was, and what is his end time his end time papel, yung papel niya, okay, on in the end times. Okay, so itong chapter 7 naman, maikli lang, yun nga, nung naisip ng mga anghel na makipagtalik sa mga babae, pumili sila ng mga asawa nila at tinuruan nila ng mga charms and enchantments ang mga babae, at ang cutting of roots, yung ng mga ugat, paggamit ng mga ugat. At nung nanganak sila, ay they bear great giants whose height was 3,000 ells. Now, doon sa translation ko sa Tagalog, no, ang L ay siko. Ika nga, isang siko. So itong dito, papunta rito, ay isang L. Yun ang pagkakaintindi sa Tagalog. Pero hindi natin malalaman kung totoo ba to o hindi. Kung gano'n nga ba talaga kahaba ang isang L. Okay, so there you go mga katropa. I tried to present this video as close to the words that were written in the scriptures. Kasi I didn't want to add up to confusion. So I tried to present it with the original words as written in the book. Okay? And then I tried to translate it in Tagalog using the most, the closest word, which I could say is what do you call this? An old word. So gumamit din ako ng mga old words para i-translate yung mga old words sa scriptures para ma-preserve ko as much as possible yung idea, yung content or context of the scriptures.
So, kung hindi ninyo naintindihan kagad yung buong presentation, ang suggestion ko ay repeat. Okay, magbalik uli kayo sa umpisa at panoorin nyo uli para masanay kayo sa pakikinig sa mga ancient words. That way, your thinking would not be so far from it. See? Kasi ang nangyayari kasi, when you translate, okay, certain words would be translated wrong or certain words will not fit the same explanation. Or one word, although it translates to this word, may not be this word after all. It could be a totally different word. Okay, so there you go. I hope you guys enjoyed, and also I hope you guys learned. Again, please like and subscribe if you like this video and if you are learning something from it. As far as I know, I translated it to the best of my knowledge, and I copied the words word by word from the scriptures. Okay, para hindi magkakaroon ng mga confusion. Okay, so there you go mga katropa. Please like, and and subscribe to my channel kung hindi pa kayo subscribe, and let's all try to reach salvation, because after all, that is the real meaning of life. If you guys keep asking yourselves, what is the meaning of life? The meaning of life is to survive and earn salvation so that you can move on to the new creation, the new world, the eternal life. Okay, so there you go mga katropa. See you later!